Kabanata 171. Pagsuka ng 3 litro ng dugo. So, ikaw pala si Tyr Summers. Biglang nagdilat ang mga mata ni Leon. Ang apoy ng galit ay agad na nag-aapoy sa kanyang dibdib. Uncle Gooden, please take action. Patayin mo siya. Iganti mo ang kapatid ko. Ngayong lumitaw na ang kanyang kaaway, hindi na nakapagtiis si Leon. Habang hawak pa rin ang bayanita, matagal nang itinuon ni Gooden ang atensyon kay Tyr. Kung tutusin, bakas na ngayon ang pagkalito sa kanyang puso. Dahil kahit anong tingin niya dito, sa edad at pisikal na pangangatawan ni Tyr, parang hindi siya expert na makakaalis kay Tito Felix. Gayunpaman, ang pagkalito na ito ay tumagal lamang ng 1 segundo. Tinagtagal, inayos ni Gooden ang kanyang sarili na nasa isang naka-optimize na estado para sa labanan. Dahil ang binatang ito na halos nasa 30s ay nagawang talunin si Uncle Felix, si Gooden ay kailangang magbantay. Sa ngayon, nakatuon na rin ang atensyon ni Tyr kay Gooden. Sa tingin mo sa short mo at sa aura na pinapalabas mo, siguradong mersenaryo ka kay Rain, di ba? Hindi ka takatakang malakas ang pakiramdam mo sa panganib sa paligid mo. Napansin mo talaga na may sira sa loob. Tumulong at tumakas mula sa loob. Pero sayang hindi sapat ang instincts mo. Dahil huli ka nang nakatakas. Dahil dito, pumutok ang mga labi ni Tyr sa malawak na ngiti na nagpapakita ng malaperlas na mapuputing ngipin. Si Gooden ay isang mabangis na tao ng kaunting salita. Iniangat niya ang kanyang bayanita, sinisingil niya si Tyr. Ang lalaking ito ay isang dating mersenaryo na sinanay lamang sa mga kasanayang nakamamatay. Walang labis na paggalaw sa kanyang mga pag-atake na nakatuon sa pagpatay sa isang hit. Bukod dito, nakakabaliw ang kanyang bilis hanggang sa mapang-akit ang kanyang kalaban. Gayunpaman, ang pagkalito na ito ay inilapat lamang kay Noah ang iba. Sa mga bisperas ni Tyr, ang napakalawak na bilis ni Gooden ay sa katunayan, napakabagal pa rin. Not bad. You're a little stronger than that Uncle Felix from this morning. Tumabi si Tyr, madaling nakaiwas sa nakamamatay na atake ni Gooden. Pero para sa akin, ikaw man o si Tio Felix na iyon, pareho kayong basura. Pagkasabi nun, sumalakay si Tyr. Casual na itinaas ang kanang kamay, madali niyang hinawakan ang bayanita ni Gooden. Sa isang hindi inaasahang galaw, inagaw niya ang sandata sa kamay ni Gooden sa isang iglap. Lumaki ang mga mata ni Gooden. Bago pa man siya makabawi ay nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang dibdib. Chick! Tinusok ni Tyr ang bayanita sa kanyang dibdib na sinundan ng isang suntok. Bam! Isang malakas na suntok ang damapo. Ang bayanite ay tumusok sa dibdib ni Gooden na parang matalim na palaso. Nanlaki ang kanyang mga mata na parang mga platito. Sa pagkakataong iyon, parang nakilala niya mismo si Satanas. Todd! Bumigay ang mga paa ni Gooden at napaluhod siya. Pagkatapos noon, walang gumagalaw. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis na maaari itong ilarawan bilang isang kislap ng apoy. Makalipas ang ilang segundo, sa wakas ay nanambalik ang pakiramdam ng mga tao. Ang mga ekspresyon ng lahat ay puno ng pagkabigla at hindi makapaniwala. Si Leon Fisher sa partikular ay nasisiraan ng loob. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang patuloy na binibigkas ang isang pantig lamang. Ang pagkabigla at kakilakilabot na ito ay parang nakakita ng isang nakakatakot na multo kaya nakalimutan niya kung paano magsalita. Patay na si Gooden. Ang elite expert na itinaas ng kanyang pamilyang Fisher na may mabigat na presyo sa loob ng mahigit 10 taon ay natalo ni Tyr Summers ng ganoon lang. Kaya walang kahirap-hirap. Naramdaman ni Leon na nagsimulang umikot ang kanyang ulo habang naubos ang enerhiya sa kanyang katawan. Sa pagsuray, siya ay nahulog paralisado sa lupa. Agad na bumuhos ang pawis sa buong katawan, parang kakaligo lang. Tumangala siya kay Tyr na may nakakatakot na tingin, nakaramdam ng kawalan ng pag-asa sa kanyang puso. You can't kill me. I'm the Fisher family's second young master. Kurbadong pataas ang labi ni Tyr. He was wearing that same harmless smile. Ganoon din ang sinabi ng ate mo. Kasunod ng paglipas ng gabi, sumapit ang bukang liwayway. Ang unang sinag ng sikat ng araw ay sumikat sa lupa. Sa mansion ng Fisher, ang bulwagan ng pagluluksa ni Charlotte ay naitayo sa isang gabi habang si Gary ay nanatili sa tabi ng kabaong ng kanyang anak sa buong oras. Wala pa siyang tulog. Hindi lang dahil na-miss niya ang kanyang anak, kundi dahil nakaramdam din siya ng matinding pagkabalisa.
Ganoon din ang naramdaman niya maraming taon na ang nakararaan nang ipanganak ng kanyang asawa si Ryan at tuluyang binawian ng buhay dahil sa labis na pagkawala ng dugo. Buong gabing wala sina Leon at Gudan. Bakit walang balita? Nakatitig si Gary sa papasikat na araw habang baka sa mukha niya ang pag-aalala. Lalong lumakas ang pagkabalisa. Sa tabi niya, sumagot si Ryan, "Pare, madaling araw pa lang. Kailanganin ni second brother ng oras para alagaan si Noah kay Tear Summers. Don't worry. Pauwi na sila ngayon. But I have a nagging feeling that something's wrong. Brian, tawagan mo ang pangalawang kapatid mo at tanungin mo siya kung kumusta na siya." Medyo nawala ng magawa, sumagot si Ryan, "Pare, di ba kanina ko pa siya tinawagan? Naka-off ang phone niya. Baka wala na itong battery." "Don't worry, father." Tatabi niya si Kuya Guden, siguradong sasamahan si second brother. "Be okay. Buong gabi ka bang hindi nakatulog?" "Sige." Huminga ng malalim si Gary at tumalikod para lumabas ng morning hall. Nagkataon namang may bitbit na itim na kahon ng dalawang bodyguard ng pamilya Fisher habang nagmamadaling lumapit kay Gary mula sa labas. "Ano ba yung mga dala nyo?" Tanong agad ni Gary. May mga bakas ng takot sa mga ekspresyon ng mga bodyguard na ito. "Old Master, ito ay inihatid ng mga tao mula sa Con City. Sabi nila, na ang kahon ay naglalaman ng isang bagay na pareho ninyong gustong makita." Nang marinig ito, natigilan sina Gary at Ryan. Pero sa sumunod na segundo, tumawa ng malakas si Ryan. "Pare, kagaya nga ng sabi ko, wala naman talagang problema." Tinabi ni second brother kahapon na dadalhin niya ang ulo ni Tear Summers para magbigay galang kay sister. Nag-aalala siya na balisa ka, kaya nagpakuha siya ng maagang maghahatid ng ulo ng lalaki. Lumapit din si Gary. Ang malaking batong iyon sa kanyang puso ay tuluyan ng maisantabi. Nag-alala talaga siya ng sobra. Sa isang piling eksperto tulad ni Guden na sumama kay Leon, ano ang posibleng magkamali? "Buksan mo," utos ni Ryan, at agad namang binuksan ng dalawang bodyguard ang kahon. Gayunpaman, hindi si Tear Summers ang nakita nila doon. Ito ay sina Leon Fisher at Gudan. Sa isang isten, ang hangin sa kanilang paligid ay tila nagyelo. Tulala ang dalawang bodyguard na iyon, pati si Ryan. Si Gary ay nakatayo pa rin, nakaugat sa lugar na parang poste na kahoy. Makalipas ang 3 segundo, naramdaman ni Gary ang pagdagsa ng kumukulong dugo sa kanyang dibdib na sinundan ng matamis na lasa sa kanyang lalamunan. Paf! Tumalsik ang dugo mula sa kanyang bibig. Nagdilim ang kanyang paningin at bumagsak ang lalaki. Kabanata 172. Ang dakilang operasyon. Nang magkamalay si Gary, tanghali na. Ang araw ay nakasisilaw sa kalangitan at ang panahon ay hindi matiis na mainit. Pero panginginig lang ang nararamdaman ni Gary sa buong katawan. Kahapon ng hapon, namatay ang kanyang pinakamamahal na anak na babae. Kaninang madaling araw, nakita niya ang ulo ng kanyang pangalawang anak. Ang kamay ni Gary ay konektado sa isang IV drip at nakasuot siya ng oxygen mask sa kanyang mukha. Dahil nawalan siya ng malay, hindi pa siya dinadala sa ospital. Mayroon silang pribadong doktor sa bahay na naghanda ng lahat ng mga bagay na ito. Pagdating ni Gary, wala nang ekspresyon sa mukha niya. Katulad ng pagkulong niya sa kanyang pag-aaral kahapon nang mabalitaan niya ang pagkamatay ng kanyang anak, nakakatakot siyang kalmado ngayon. Pinunit ang oxygen mask at IV drip, tumayo siya at itinulak ang pinto para lumabas. Agad na lumapit si Ryan sa kanya na may nakasulat na matinding kalungkutan sa kanyang mukha. "Ama, ipunin mo ang mga tauhan natin," simpleng binitawan ni Gary ang 3 salitang iyon. Walang sinabi si Ryan kundi tumango ng mariin bago tumalikod para umalis, para tipunin ang kanilang puwersa. Tumangala si Gary sa nakasisilaw na araw at huminga ng malalim. Pagkatapos, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa likod ng mansyon na para bang tumanda na siya. May pavilion dito. Sa loob ng pavilion ay nakaupo ang isang medyo may edad na lalaki na nakasuot ng puting tela na gown. Mukha siyang nasa edad 50 at nakakross ang paa sa isang futon na may tea table sa harap niya habang gumagawa siya ng tsaa. Isang mahabang espada ang nakalagay sa tabi ng lalaking ito. Ang tila karaniwang taibak ng Tai Chi na ito ay parang matalik na kaibigan ng lalaki, tahimik na nakaupo sa tabi niya. Kilala bilang tagapangalaga ng pamilyang Fisher, siya ang kanilang numero 1 hitman, si Aaron Fisher. Kara-rating lang ni Gary nang tumawag ang boses ni Aaron, "Kanina ka pa hindi nakakapunta dito."
Bahagyang tumango si Gary bago pumasok sa pavilion, naka-cross-legged sa tapat ni Aaron. Patay na sina Charlotte at Leon. Patay na rin sina Felix Langton at Budan. Oo, isang kakaibang tingin ang sumilay sa mga mata ni Aaron, ngunit hindi nagtagal, nabawi niya ang kanyang paunang kalmado. So I've heard. Sino ang kalaban? Dear Summers. Isang binata na nasa 20s. Mahabang kwento. Huminga ng malalim si Gary, sinusubukang ayusin ang kanyang mga salita para sabihin kay Aaron ang sitwasyon. Gayunpaman, inabot ni Aaron sa kanya ang isang tasa ng tsaa at sinabi, ang iyong isip ay dapat na magulo ngayon. Ang tsaang ito ay magpapatahimik sa iyo. Tungkol sa kwento, hindi ako interesadong malaman. Nandito ka upang hilingin sa akin na kumilos ako, hindi ba? Tinanggap ni Gary ang tasa mula kay Aaron at humigop. Tama iyan. Napag-isipan mo na ba? Oo, pinag-isipan ko na, matigas na sagot ni Gary. Si Dear Summers ay hindi isang normal na tao. Kahapon, hiniling ko kay Leon na magtungo sa Con City at ipagawa ang kanilang underground community sa kanya. Kaninang umaga, pinabalik nila ang mga ulo ni Leon at Budan. Kaya, kailangan namin ang iyong tulong sa bagay na ito. Nakuha ko na si Ryan upang tipunin ang mga lalaki sa pagkakataong ito. Kahit na ang aking pamilyang Fisher ay magbayad ng halaga, sasalakayin ko ang Con City, puksay ng pamilya ni Dear Summers, at pagkatapos ay puksay ng mundo sa ilalim ng lupa. Dahil dito, muling napuno ng galit ang tahimik na pag-iisip ni Gary. Bahagyang kumunat ang noo ni Aaron. Pay the price. So, you're planning on not participating in the project you've spent more than a year preparing. Sa pagbanggit nito, muling nagpakawala ng buntong hininga si Gary. Naging mabagsik ang ekspresyon niya. My daughter is dead. My most prized son is also dead. All I have left is that reckless brat, Ryan. Even if I manage to secure the throne of South River City, what's the point? Ryan can't bear such a huge responsibility. Para sa proyekto, tiyak na sasali kami, ngunit mas kaunti lang ang makukuha namin sa pagkawala ng aking mga anak, at hindi namin alam kung kailan magsisimula ang proyekto. Hindi ako makapaghintay ng ganoon katagal. Umigop si Aaron sa kanyang tasa bago ibinaba iyon at hinawakan ng espada sa tabi niya. Since that's the case, I'll make a personal visit. Nang gabing iyon, 12-12 ng mga kotse ang umalis mula sa Riverdale Province's Prime City, patungo sa Con City. Ang grupong ito ay binubuo ng halos 200 tao. 2/3 sa kanila ay mga piling mandirigma mula sa underground na mundo na pinalaki ni Ryan. Habang ang natitirang 1/3 ay ang mga superior bodyguard at hitmen ng pamilya Fisher na ginastos nila ng magandang pera upang upahan. Masasabing pinakilos ng pamilya Fisher ang kanilang buong puwersa para sa operasyong ito. Ang kanilang layunin ay patayin si Dear Summers at lipulin ang underground world ng Con City. Ang isang kilalang pamilya ng Prime City ay hindi dapat ikahiya, lalo pat hindi iginagalang. Habang ang buwan ay nakabitin sa kalangitan, pinapakain ni Tyr ang isang lobo ng isang piraso ng hilaw na karne sa Wolf's Den. Nagring ang phone niya. Ito ay isang tawag mula kay Noah. Spill, simpleng sabi ni Tyr nang sagutin niya ang tawag. Mula sa kabilang dulo ay nanggaling ang mahinang pag-aalalang tinig ni Noah, Brother Tyr, ito ay masama. Ayon sa intel mula sa Prime City, ang pamilya Fisher ay pinakilos ang kanilang buong puwersa at pinangungunahan ang 200 lalaki upang salakayin ang lungsod ng Con. Kapatid na Tyr, nagtitipon ako ngayon ng mga lalaki para harapin sila. Biglang gumuhit ang mga labi ni Tyr sa bahagyang ngisi. Don't panic. Just carry on as usual. Haharapin ko ito. Sa kabilang dulo, natigilan si Noah. Saglit na hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Tyr. Kuya Tyr, ito. I said I'll deal with this. You don't have to do anything. Pagkasabi nun, pasimpleng ibinaba ni Tyr ang tawag. Napatulala si Noah. Hiniling sa kanya ni Dear Summers na tumayo. Ano ang nangyayari? Mayroong ilang daang lalaki na dumarating mula sa Prime City upang salakayin sila, kaya paanong wala siyang magagawa? Pero dahil nagsalita na si Tyr, kaya lang ni Noah ang sinabi. Kung tutuusin, wala siyang lakas ng loob na suwayan ang utos ni Tyr. Habang ibinalik niya ang kanyang telepono sa kanyang bulsa, sinulyapan ni Tyr ang Wolf's Den na ngayon ay natatakpan ng madilim na ulap. Patuloy na umaalingaw-ngaw ang mga iyak ng labanan mula sa loob na may halong mga alulong ng mga lobo at tahol ng mga aso.
Kasama si Max Cheever, naglakad si Tyr papunta sa kulungan ng aso. Sa sandaling bumukas ang pinto, ang amoy ng hormones may halong dugo ay sumalakay sa kanilang mga sentido. Mga kapatid, tumigil kayo, sabi ni Max, pumalakpak ang kanyang mga kamay. Ang mga miyembro ng Wolves Den na nagsasaya sa kanilang mga laban ay tumigil at lumingon sa pintuan. Kuya Tyr. Kuya Tyr. Taglit na tumango si Tyr nang sumili ang malabong ngiti sa kanyang mukha. Lahat, mag-ayos. May malaking operasyon ngayong gabi. You're all in for a wild ride. Kabanata 173. Pananda ng border ng lungsod ng Con. Mula nang itatag ang Wolves Den, ito ang unang pagkakataon na nag-anunsyo si Tyr ng isang malaking operasyon ng personal. At hindi tulad ng dati, hindi lang iilan sa kanila ang pinili niya para tuparin ang misyon. Sa pagkakataong ito, sinadya niyang pakilyusin silang lahat. Ikinaway ni Matthew ang kanyang mga kamao sa tuwa habang naglalakad papunta kay Tyr. Guro, anong operasyon ang mayroon ngayong gabi na kailangan nating lahat sa Wolves Den na umalis? Tinaman siya ng tingin ni Tyr. Tama na sa Katie tanong. Habang nagsasalita siya, kinuha niya ang kanyang telepono at nagsimulang mag-countdown. Maglinis ka sa loob ng 3 minuto at salubungin mo ako sa labas. Pagkalipas ng 3 minuto, kabuoang 13 miyembro ng Wolves Den ang naglinis ng kanilang sarili, nagdala ng kanilang mga sandata, at lumabas sa Wolves Den na may labis na pananabik. Pinangunahan pa nga ni Matthew ang isang malaking Tibetan Mastiff na may kumikinang na pulang mata sa isang tali. Mabangis ito, ibinubungad ang mga pangil sa kung sino man ang makita, ngunit sa mga kamay lamang ni Matthew ay magiging masunurin ito. Gulat na tanong ni Tyr, anong ginagawa mo dyan? Ngumisi si Matthew ng mapait, sumagot, Guro, ito ang aking kasama sa labanan. Ano ba? Nagsimulang isipin ni Tyr na nagiging kakaiba si Matthew. Hindi, nasisiraan ang lalaki. Sa katunayan, hindi lang si Matthew ang may hayop sa kanyang tabi. May mga ibang tao na may mga lobo na nakatali. Halimbawa, pinamunuan ni Jamie Sunder ang isang puro Asher Wolf. Hindi nakaimik si Tyr. Kumastos siya ng napakalaking pera para ipadala ang mga hayop na ito bilang bahagi ng pagsasanay ng mga lalaking ito. Sa halip, sinimulan nilang panatilihin ang mga ito bilang mga alagang hayop. Hindi iyon magagawa. Dapat na siyang magsimulang makakuha ng mas mabangis na mga hayop tulad ng isang ligaw na African male lion. Napasulyap si Tyr sa mga lalaki na parang natalo. Hindi ka pinapayagang dalhin ang mga taong ito sa mga lansangan sa mga regular na araw. Noon, ilang sasakyan ang Neyman-Eho nila Max. Tina Matthew at ang kanyang Tibetan Mastiff ay sinakop ang isa sa kanila ng mag-isa. Hindi nagtagal, kabuoang 5 sasakyan ang nagmaneho papunta sa labas ng Con City. Ang landas na ito sa labas ng Con City ang tanging paraan upang makapasok sa lungsod mula sa Prime City. May isang desyerto na Dalesdes sa tabi nito, at sa Dalesdes ay isang tapyas na bato. Ang pangalang Con City, at ang mga pinagmulan nito ay inukit sa stone tablet. Sa sandaling iyon, 12 ng mga sasakyan ang lumitaw sa kalsada, patungo dito sa isang kahangahangang paraan. Nasa loob ng isa sa mga sasakyang ito sina Ryan at Aaron. Nanatili si Aaron na may hawak na talam ng Tai Chi sa kanyang mga braso, habang si Ryan ay nakasuot ng madilim at mabangis na ekspresyon. Tumingin siya sa bintana, tinitigin ang mahabang flit sa likod nila sa pamamagitan ng side mirror. Ang kanyang puso ay lubos na nababalot ng pagnanais na maghiganti. Dear Summers, pinatay mo ang aking nakatatandang kapatid na babae at ang aking pangalawang kapatid na lalaki. Ngayon, gagawin kong pababain ang buong mundo sa ilalim ng lupa ng Con City kasama mo. Labis ang tiwala ni Ryan. Para sa kanya, ang labanang ito ay isang tiyak na tagumpay. Dahil sa galit, pinakilos ni Gary ang buong puwersa ng pamilya, at maging ang kanilang numero 1 eksperto ay sumama sa kanila. Sa pormasayon na ito, madali nilang mapuko ang malaking pagdanak ng dugo kahit sa Prime City. Kaya naman, napakadali ng pakikitungo sa isang Con City lamang. Wow! Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw sa kalangitan ng gabi ang mga nakakakilabot na alulong. Ang malupit na alulong na ito ay nagparamdam sa maraming tao sa loob ng mga sasakyan na namamanhid ang kanilang mga anit. Sa kotse ni Ryan, bahagyang napangiwi ang driver niya. Anong nangyayari? Naririnig ko yata ang mga lobo na umaangal. Mag-ingat at magmaneho. Ito ang Con City sa Timog. Paano magkakaroon ng mga lobo? Tinggal ni Ryan.
Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos niyang magsalita, biglang huminto ang sasakyan sa harap nila, dahilan para huminto rin ang mahabang fleet na sumusunod sa likod nito. Dahil sa pagkalito, ibinaba ng mga tao sa likuran ang kanilang mga bintana at tumingin sa labas. Nakaposisyon ang sasakyan ni Ryan sa gitna ng fleet. Kinuha niya ang walkie-talkie sa tabi niya at nagtanong sa device, ano ang nangyayari. Third Young Master, may ilang sasakyan sa unahan na nakaharang sa daraanan natin. Mukhang masungit ang mga taong ito. Ano ang dapat nating gawin? Umunat ang noo ni Ryan. Talagang taga-Con City sila. Lumabas at patayin silang lahat. Naiintindihan. Kasunod ng utos ni Ryan, bumukas ang mga pinto ng fleet. Halos 200 lalaki na may dalang armas ang lumabas sa mga sasakyan. Nang nasa labas na sila, nakasalubong nila ang nakakagulat na eksena. Isang lalaking nangunguna sa isang Asher Wolf ang nakatayo sa tuktok ng isang maliit na Dallas disc, na tila isang demonyo ng gabi habang siya ay nakatayo doon, hindi kumikibo. Itinaas ng Asher Wolf ang ulo nito, napaungol sa buwan. Ewo! Ang eksenang ito ay talagang medyo nakakatakot. Sa kalsada, ang grupo ng mga naiinip na miyembro ng Wolf's Den ay nakatingin sa malaking grupong ito ng 200 tao na may pinanibik sa kanilang mga mata. Ang bawat isa sa kanila ay pumutok ang kanilang mga buko, hindi sila makapaghintay na magsimula. Kamakailan lamang sila ay maaaring nagsasanay kasama ang mga lobo o Tibetan Mastiff sa shed o nag-away sila sa isa't isa. Matagal na silang nagsasawa dito. Minsan, ipinadala sila ni Mac sa ilang mga misyon, ngunit ngayon, ang mga misyon na ito ay hindi na nagdulot ng anumang hamon. Sa katunayan, hindi iyon madali ang mga misyon. Sa halip, ang bawat isa sa kanila ay naging napakalakas. Ngayong 200 tao ang kaharap nila, paanong hindi sila masasabik? Sinabi na ni Kuya Tyr na sa ulo ng bawat kalaban, nakakakuha tayo ng 100,000, ay tenggal ni Stephen. Gayunpaman, ang pera ay hindi nagdulot ng maraming reaksyon mula sa mga miyembro ng Wolf's Den. Medyo natahimik si Stephen at nagpatuloy, at isa pang 2 lobo para sa pagsasanay. Oo! Sa isang iglap, ang mga miyembro ng Wolf's Den ay napaungol sa sobrang tuwa. Ang kanilang mga pag-iyak ay higit na nakakatakot kaysa sa mga lobo o Tibetan Mastiff. Sa kabilang banda, ang aura ng 200 taong ito ay labis na inapi ng maliit na grupo. Maayos ang mga hitmen ng pamilyang Fisher. Ngunit marami sa mga elite na tipo ni Ryan mula sa underground world ng Prime City ang nakaramdam ng pagkatusok ng kanilang mga anit at ang kanilang mga tibok ng puso. Ano ang nangyayari? Hindi ba dapat pumunta lang sila sa Con City para ipakita ang kanilang autoridad? Kung hindi nila kailangang itaas ang isang daliri, hindi ba ang mga mamamayan dito ay dapat na mag-urong sa kanilang mga paa sa pamamagitan lamang ng makita ang kanilang mga numero? Ngunit ano ang nangyayari? Kaka-rating lang nila sa Con City at isang grupo ng mga freak ang lumitaw sa harap nila. Ang bawat isa sa kanila ay mukhang mas nakakatakot kaysa sa mababangas na hayop. Sa kanilang tapat, ang mga miyembro ng Wolf's Den ngayon ay humahampas sa kanila ng buong sigasig na parang mga lobo na umaatake sa kawan ng mga tupa. Nagsimula ang malaking labanan. Hindi ito itinuturing na isang malaking labanan. Ito ay isang panig na pagpatay. Tama, patayan iyon. Halos walang pagsisikap para sa mga miyembro ng Wolf's Den na lipulin ang pamilya Fisher ng Prime City. Sa border marker, tamad na sumando si Tyr sa stone tablet. Nagsindi siya ng sigarilyo sa pambihirang pagkakataong ito bago tumingin sa mga salita sa tablet. Kinusat-kusot niya ang kanyang mga mata. Mamulong siya sa sarili, pagkatapos ng gabing ito, parang kailangan pang magdagdag ng 3 salita sa tablet na ito bilang paalala para sa mga taong iyon sa Prime City God's Forbidden Territory. Kabanata 174. Hell. Ito ay isang ganap na isang panig na labanan. Ang bawat miyembro ng Wolf's Den ay may kakayahan na ngayong makipaglaban sa 12-12 ng mga lalaki. Kalimutan ng 200, kahit na mayroong 1,000 mga tao, ang mga nasa sabik na lobo na ito ay maaaring hampasin silang lahat ng pareho. Sa sandaling nagsimula ang labanan, maaari lamang itong ilarawan bilang trahedya. Parang naka-steroid ang mga miyembro ng Wolf's Den. Gamit ang kanilang mga bakal na daliri, at maging ang mga punyal, patuloy nilang tinatalo ang mga mula sa Prime City. Napuno ng hangin ang mga tunog ng mga biyas na nabali at umaangal. Ang mga taong ito ay hindi naiintindihan ang pagkahapo.
Sa halip, lalo silang nagalit. Ang mga elite sa ilalim ng lupa mula sa Prime City ay hindi makatanggap ng kahit isang welga mula sa mga miyembro ng Wolf's Den. Habang ang mga hitmen ng pamilya Fisher ay maaaring tumagal ng ilang suntok, malapit na rin silang matalo. Hindi iyon ang pinakamasamang bahagi. Ang mas nakakatakot ay kung paano tumatakbo ang isang Tibetan Mastiff at ilang Asher Wolf sa gitna ng karamihan. Hindi biro ang matatalas nilang pangil at mga kuko na tumutusok. Wala pang isang minuto, pinababa ng Tibetan Mastiff na iyon ang ilang lalaki. Ang isang weirdo tulad ni Matthew ay may mas malaking epekto sa labanan. Ang tangke ng tao na ito ay dinudurog ang lahat sa kanyang landas. Para naman kay Stephen, Jamie, at sa iba pang mas mataas na miyembro ng Wolf's Den, madali nilang matatalo ang kanilang mga kalaban sa isang galaw din. Kahit ang babaeng tulad ni Vanessa ay hindi nagpakita ng awa. Nag-aantok ng butterfly knife, nagpatuloy siya sa paglusong sa karamihan. Tulad ng isang mananayaw sa kaguluhan, ang kanyang mga galaw ay matikas, ngunit ang kanyang butterfly knife ay nag-iwan ng bakas ng dugo sa likuran nito. Wala pang ilang minuto, isang katlo ng 200 lalaki ng Prime City ang bumagsak sa lupa. Nagsimulang kumalat ang takot sa isipan ng mga taong ito. Pagkalipas ng 5 minuto, nagsimulang ihagis ng ilan ang kanilang mga armas para sumuko. Ano ito? Ano ito? Ibang dimensyon ba ang mga freak na ito? Pauwi na ako. Sa kalaunan, hindi na kaya ng iba pang mga elite sa ilalim ng lupa ang panggigipit. Nagsimulang gumuho ang kanilang mga isip. Para sa kanila, ang pagharap sa mga miyembro ng Wolf's Den na ito ay parang pakikipaglaban sa mga demonyo. Bago ang mga demonyo, lalago lamang ang takot ng walang limitasyon. Nang matalo ang 1/3 at halos kalahati sa kanila ang nagtapon ng tuwalya, hindi nagtagal ay mahigit 100 lalaki na lamang ang natira sa grupo ng 200. At sa daang katao na ito, karamihan sa kanila ay ang pinakamahalagang hitmen ng pamilya Fisher. Gayunpaman, kahit na ang mga hitmen na ito ay nadama na walang kapangyarihan ngayon. Sa napakatagal na panahon ngayon, sila ay nakatayong mapagmataas sa Prime City na hindi nagmamalasakit sa mga tao mula sa mababang lungsod. Gayunpaman, bago nila nalaman, isang grupo ng mga ganid ang lumitaw mula sa mababang lungsod na ito. Sa ibabaw ng border marker, inukit ni Tyr ang mga salitang God's Forbidden Territory sa tapyas na bato. Tulad ng mga bakal, ang mga salitang ito ay masigla at makapangyarihan. Ang pinaka hindi kapanipaniwala ay ang inukit ni Tyr ang mga salitang ito gamit ang kanyang hubad na daliri. Ang labanan sa ibaba ay umabot na sa kasukdulan nito. Sa loob ng sasakyan, tulala si Ryan habang pinagmamasdan ang pangyayari. Wala siyang ideya kung bakit magkakaroon ng napakabangis na grupo ang Con City. Habang nanunuyot ang kanyang anit, nakaramdam siya ng balak na umatras. Ito ang buong puwersa ng kanyang pamilyang Fisher, ngunit sa harap ng mga taong ito, ang kanilang mga puwersa ay tila hindi kapani-pani walang mahina. Sa tabi ni Ryan, biglang nagising si Aaron na nakapikit sa buong oras. Bagamat hindi niya nasaksihan ang labanan sa labas, naramdaman niya ang isang makapal na hangarin na pumatay. Third Young Master, kung narinig mo akong humihiling sa iyo na umalis, hindi ka dapat mag-alinlangan. Tumakas ka kaagad, sabi ni Aaron, itinulak ang pinto ng kotse at umalis gamit ang kanyang espada. Kinilig si Ryan. Ano ang ibig sabihin noon? Pati si Aaron nagsasalita ng ganito. Maaaring ang numero 1 tagapag-alaga ng pamilyang Fisher ay kulang sa tiwala na talunin ang mga taong ito. Imposible. This can't be happening. Paanong manalo ang ilang country bumpkins mula sa Con City laban sa pamilya nating Fisher? Hanggang ngayon, delusional pa rin si Ryan. Inisip niya pa rin ang kanyang sarili bilang isang makapangyarihang buhay at hindi naniniwala na ang kanyang pamilya ay mawawala. Duda din siya na matatalo ang guardian ng kanyang pamilya. Swish! Habang hinuhugot ang mahabang espada mula sa scabbard nito, para akong nanunood ng martial arts movie. Sa ngayon, si Aaron ay katulad ng isang naglalakbay na eskrimador. Bago pa man siya makarating sa larangan ng digmaan, ramdam na niya ang nakaka-pressure niyang aura. Isang ekspertong eskrimador. Biglang naaga ng atensyon si Tyr na kanina pa nakasandaw sa stone tablet. Ito ay dumating bilang isang sorpresa na ang pamilya Fisher ay may isang eskrimador sa kanilang hanay. Sabi nga sa kasabihan, kung saan may mga tao, may mga lihim na lipunan. At kung saan man mayroong mga lihim na lipunan, mayroong mga espada.
Ang lihim na lipunan ng Celestial Empire ay nagsimulang bumagsak 100 taon na ang nakalilipas, ngunit hindi ito nawala. Ang lipunan ay nagpatuloy lamang na umiiral sa ibang anyo at si Aaron Fisher ay malinaw na mula sa mundong iyon. Bahagyang pinaikit ang kanyang mga mata, nakaramdam ng interes si Tyr. Pinutol ang sigarilyo sa kanyang kamay, nag-inat siya ng maluwag bago naglakad pasulong. Sa madilim at maalon na gabing ito na angkop para sa pagpatay, isang espada ang tumawid na walang iniwang dugo sa talam. Swish! Naririnig ang mga tunog ng pag-indayog ng talam. Isang malamig na kidlat ang sumiklab sa madilim na gabi. Nabigong makaiwas sa oras, isang miyembro ng Wolf's Den ang naputol ang dibdib na nag-iwan ng malaking dagwang sugat. Sa kabutihang palad, ang miyembro ng Wolf's Den na ito ay may malakas na pisikal na konstitusyon. Kung siya ay isang regular na manlalaban, ang isang slash na iyon ay hiniwa siya bukas. Isang silhouette ang kumikislap na parang multo sa gabi. Sumunod, muling naglaslas ang talam, at ang isa pang miyembro ng Wolf's Den ay napaatras mula sa pagkakatama. Isang malalim na sugat ang lumitaw sa kanyang katawan, dahilan upang mawala ang lahat ng kakayahan niyang labanan sa mismong lugar. Sa dalawang laslas, natalo niya ang dalawang miyembro ng Wolf's Den. Kapansin-pansin nga ang pagiging espada ni Aaron. Ano ito? Dahil siya ang pinakamalapit sa kanya, natigilan ang ekspresyon ni Jamie bago niya hinanap ang silhouette ni Aaron. Walang ibang salita, kinuha niya ang isang kutsilyo at sinugod si Aaron. Klang klang klang. Lumipad ang mga spark habang nagsasalpukan ang mga talam. Gaya ng inaasahan sa isang mas mataas na ranggo na miyembro ng Wolf's Den, na may hawak na talam, makakayanan ni Jamie ang ilang pag-atake mula kay Aaron. Gayunpaman, hindi nagtagal ay pinalipad ang kutsilyo ni Jamie, at muling ibinaba ni Aaron ang kanyang talam. Isang sugat ang lumitaw sa braso ni Jamie, na naghahabol hanggang sa kanyang balikat. Napasinghap si Jamie ng malamig na hangin. Sa kabila ng pag-alam na hindi siya katugma ni Aaron, hindi siya nagpakita ng mga palatandaan ng pag-atres at pag-arangkada. Tulad ng isang lobo, ito ang pangunahing instinct ng Wolf's Den na hindi sumuko. Hindi sila atres kahit nasa harap ng kamatayan. Pinigyan ni Aaron si Jamie ng tingin ng pagsang-ayon. Not bad. Pero, ang susunod na slash ay magpapadala sa iyo sa impyerno. Kabanata 175. Basahin mo. Si Aaron Fisher ay hindi talaga isang brutal na tao. Ang isang tunay na eskrimador ay magiging simple at prangka. Tanging sa ganitong katatagan lamang nila makakamit ang mas mataas na taas sa swordsmanship. Kaya naman, ayaw niyang pumatay. Mula sa sandaling siya ay umatake, ang kanyang layunin ay upang i-immobilize ang mga miyembro ng Wolf's Den, hindi kailanman kitilin ang kanilang mga buhay. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na hindi papatay si Aaron. Ang walang humpay ni Jamie ay naglabas ng mamamatay tao na instincts ni Aaron. Plano na niyang kitilin ang buhay ni Jamie sa susunod na pag-atake. Stop trying to act all mysterious. I'll be the one sending you to hell instead, sigaw ni Jamie habang sinuntok ang isang underground elite sa tabi niya at inagaw ang kutsilyo ng lalaki. Damaloy ang dugo mula sa sugat sa braso ni Jamie na nabahira ng pula ng kutsilyo. Klang! Lumipad ang mga sparks habang nagsasalpukan ang Tai Chi sword at steel knife. Kasunod ng isang metal na tunog, ang kutsilyo sa kamay ni Jamie ay naputol sa kalahati. Nagulat si Jamie. Bago pa siya makapag-react sa oras, umabot na sa kanyang lalamunan ang talim ni Aaron. Ang banta ng kamatayan ay agad na bumalot sa katawan ni Jamie. Lumaki ang kanyang mga mata at maaari niyang mahulaan ang nalalapit na kamatayan. Mag-react man ang isip niya, hindi kayang pantayan ng katawan niya ang bilis nito. Mabilis ang talim ni Aaron. Sa sobrang bilis na hindi nakaiwas si Jamie. Gayunpaman, sa sandaling dumaikit ang talim ni Aaron sa lalamunan ni Jamie, isang silhouette ang sumilay sa kanyang harapan. Biglang sumulpot si Tyr Summers na nakaharang sa daraanan niya. Sa sandaling iyon, sa mga mata ni Jamie, ang pag-iral ni Tyr ay katulad ng isang Diyos. Kuya Tyr, Jamie subconsciously tinatawag na medyo nagulat pa mula sa kanyang brush sa kamatayan. Nakatayo ng tuwid si Tyr habang nasa likod niya ang isang kamay, habang ang isa naman ay kinurot ng dalawang daliri ang Tai Chi sword ni Aaron. Nagulat si Aaron, ilang taon na ang nakalipas nang may makapagpigil sa kanyang talam. Sa kanyang memorya, ang huling beses na itinigil ng isang tao ang kanyang talam ay noong nakipag-away siya sa isang napakalakas na subordinate ng South River King ng Prime City.
Ang lalaking itinuring na pinakamalakas na manlalaban sa Prime City ay nagawang pigilan ng espada ni Aaron. Ngunit kahit na siya ang pinakamalakas sa Prime City, pumalakpak siya ng dalawang kamay para pigilan ang talim ni Aaron. Ngayon, ang binatang ito, na tila wala pang 30 taong gulang, ay mukhang isang Grandmaster. Sa likod ng isang kamay, 2 daliri lang ang kinuha niya para pigilan ang espada. Sa pagkakataong iyon, ramdam na ramdam ni Aaron ang pag-iinit ng kanyang anit. Tinatawag ang kanyang lakas, sinubukan niyang alisin ang kanyang espada. Gayunpaman, ang mga daliri ni Tyr ay tulad ng isang vice, clamping down sa kanyang espada. Kahit anong hatek ni Aaron ay walang saysay. Trying to kill my brother. You're not worthy. Bahagyang pumulupot ang labi ni Tyr, bumitaw sa pagkakahawak. Napatras si Aaron ng ilang hakbang. Matapos pakalmeyan ang sarili, isang hindi pa naganap na mabagsik na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Ikaw si Tyr Summers. Tama. Ako nga. Tumango si Tyr at nagtanong, paano kita haharapin? Aaron Fisher. Nandito ako sa kahilingan ng pamilya Fisher, nakitilin ang buhay mo. Nagsisisi ka na ba ngayon? Sa 50 taon ng aking buhay, hindi ko pa nalaman ang salitang panghihinayang. Pagkasabi noon, inihagis ni Aaron ang kanyang talam sa lupa. Ang dulo ng talam ay hindi nakadikit sa sahig, ngunit isang mahabang marka ng espada ang naiwan sa gilid nito. Hindi na nagpigil si Aaron. Dahil sa lakas ng kalaban niya, na-tense siya. Kahit sa sasakyan kanina ay nakaramdam siya ng hindi magandang pakiramdam at galing iyon kay Tyr. Isip, isip, isip. Ang kanyang talam ay gumagalaw na parang umaagos na tubig na tumatama na may walang katulad na layunin na pumatay. Sa isang kisap mata, mahigit 10 beses na inindayog ni Aaron si Tyr. Tumpak ang bawat indayog, bawat galaw ay naglalayong kitilin ang buhay ni Tyr. Gayunpaman, iniwasan silang lahat ni Tyr nang walang kahirap-hirap. Pagkatapos ng mga indayog na ito, pakiramdam ni Aaron ay naubos na niya ang lahat ng kanyang kakayahan. Hindi siya kailanman nagpigil sa kanyang mga pag-atake, ngunit hindi pa rin niya kayang patayin si Tyr, kaya wala siyang ideya. Tapos ka na bang maglaro? It's my turn now, sabi ni Tyr sa mahinang boses, ang kanyang mga labi ay pumulupot sa isang kakaibang ngiti. Ang ngiting iyon ay agad na nagpatayo ng mga balahibo sa balat ni Aaron. Lumingon sa gilid niya, pasimpleng itinaas ni Tyr ang kanyang kamay para kurutin muli ng 2 daliri ang talim ni Aaron. Nanginginig ang mga daliri niya at pa. Ang tibak sa kamay ni Aaron ay naputol sa 2 at ang talim ay lumipad sa malayo na tumusok sa tapyas na bato. Pa. Inampis ni Tyr ang isang kamay sa dibdib ni Aaron. Naramdaman agad ng matandang lalaki ang pag-crack ng kanyang dibdib at iniluwa niya ang isang subo ng dugo. Sunod-sunod na kinuha ni Tyr ang espada sa kamay niya. Sa isang marahas na saksak, ang putol na espada ay tumago sa dibdib ni Aaron. Masyadong mabilis ang lahat. Nang makabawi si Aaron, naramdaman niya ang mabilis na pag-anod ng kanyang buhay. Hindi pa siya nakakita ng ganoon kalakas na eksperto sa buong buhay niya. Hinawakan ng kanyang braso at kinaladkad siya, naglakad si Tyr patungo sa pananda ng hangganan ng Con City. Sa tablet, ang kalahati ng talim ay ganap na nasaksak. Idiniin ni Tyr si Aaron sa tablet gamit ang isang kamay, habang ang isa naman ay itinuro ang mga bagong inukit na salita sa bato. Basahin mo. Napatitig si Aaron sa mga salita sa tablet. Nablangko ang isip niya. Malakas na kinatok ni Tyr ang kanyang mga buko sa tablet. Basahin mo. God. God's Forbidden Territory. Kahit na ang isang elite expert na tulad ni Aaron Fisher ay hindi makakalaban sa nakakatakot na aura na pinalalabas ni Tyr. Sa ilalim ng panggigipit ng gayong kapangyarihan, hindi sinasadya ni Aaron na binasa ang mga salitang God's Forbidden Territory. Sa sandaling iyon, tila naintindihan niya. Namutla ang mukha niya. Biglang tumalikod si Aaron at sinigawan si Ryan na nasa sasakyan pa rin sa isang hysterical na boses. Third Young Master, tumakbo ka. Umalis ka sa lugar na ito. Bumalik ka sa Prime City at huwag nang bumalik. Pagkasabi noon ay nagnalit si Aaron at binasag ang ulo sa mesang bato. Ang kanyang ulo ay nagkataon na nabangga sa mga salitang God's Forbidden Territory, at nabahira ng sariwang dugo ang isa sa mga salitang pula. Isang natatanging mandirigma, ang numero 1 tagapag-alaga ng pamilya Fisher. Sa huli, pinili niyang tapusin ang kanyang buhay sa ganitong paraan. Pinitawan ni Tyr si Aaron bago nagsindi ng panibagong sigarilyo. Ito ang kanyang pangalawang sigarilyo para sa araw na iyon. Kadalasan, hindi siya naninigarilyo ng ganito.
Matagal siyang gumuhit ng usok bago napatulala sa mga salitang inukit niya sa tablet. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya ngayon. Makalipas ang mahabang panahon, sumili ang isang malabong ngiti sa napakagwapong mukha ni Tyr. Marahan niyang tinapik ang tableta at bumulong sa sarili, mula ngayon, paprotektahan ko ang lupaing ito. Kabanata 176. Huwag pumunta sa Con City, kailanman. Noong panahong iyon, natalo na ng mga miyembro ng Wolf's Den ang mga natitirang Prime City Fighters hanggang sa isang pulpol. Wala sa mga miyembro ng Wolf's Den ang namatay. Karamihan sa kanila ay nagtamo ng mga light injuries habang iilan lamang ang nasugatan ng husto. Sa kanilang paanan ay nakahiga ang mahigit 100 tao, patay man o baldado. Ang hangin ay napuno ng amoy ng dugo at ang lugar na ito ay tila isang tanawin mula sa impyerno. Dagendong. Ewo. Ang Asher Wolves ay nagsimulang yumengal sa buwan habang ang bawat miyembro ng Wolf's Den ay sumisigaw ng malupit. Nakakapanibago. Talagang ito na ang pinakakasasyang labanan mula noong pumasok sila sa Wolf's Den. Isang labanan sa kanilang buhay sa linya ang kanilang ninanais. Sa pagsulyap sa mga Wolf's Den member na ito, ngumiti si Tyr. Noong unang panahon, si Nemesis ay katulad ng mga taong ito. Para sa kapakanan ng kanilang paniniwala at dignidad, ipagtatanggol nila ito sa kabayaran ng kanilang buhay. Naniniwala siya na malapit nang dumating ang araw ng reformasyon ni Nemesis. Sa loob ng sasakyan, nasaksihan ni Ryan ang buong proseso ng labanang ito. Sa una, inilagay pa rin niya ang kanyang pag-asa at inaasahan kay Aaron. Ngunit ngayon, ganap na nawasak si Ryan. Sa buong buhay niya, hindi pa siya natakot ng ganito. Ang nakakatakot na labanan na ito ay ganap na nag-refresh ng kanyang kaalaman. Nang makita niya kung paanong ang numero 1 manlalaban ng pamilyang Fisher ay hindi man lang makapaglagay ng daliri kay Tyr Summers, si Ryan ay lubos na natulala. Si Aaron ang tagapag-alaga ng kanyang pamilya. Maging sa buong Prime City, nasa top 3 siya. Gayunpaman, namatay ang lalaki ng ganoon. Walang sinasabi kung gaano kawalang pag-asa ang naramdaman ni Aaron bago siya namatay, at kung ano ang naramdaman niya nang sigawan niya si Ryan na tumakbo at hindi na muling tumuntong sa Con City. At pagkatapos, ang hindi kapani-paniwalang malakas na manlalaban na ito ay nabasag ang kanyang ulo sa isang stone tablet dahil sa kawalan ng pag-asa upang kitilin ang kanyang sariling buhay. Go! Go go! Fast! Leave this place! Leave this horrifying place! Start the car now! Ikot mo na ang sasakyan. Nauutol na si Ryan dahil sa takot. Paulit-ulit niyang hinihimok ang driver na paikutin ang sasakyan at umalis. Gayunpaman, ang driver ay malinaw na mas takot kaysa kay Ryan. Nang pinindot niya ang ignition button, nanginginig ang kamay niya. Kawakas, humandar na ang sasakyan. Nakasagasa ito sa ilan pang sasakyan bago sumakay sa maputik na landas sa tabi ng kalsada at mabilis na tumakbo palayo sa direksyon ng Prime City. Sila ay lubos na na-trauma. May tumatakbo palayo. Pagkatapos nila, pili ni Stephen. Agad-agad, sumakay ang 2 miyembro ng Wolf's Den sa isang kotse na handang humabol. Gayunpaman, ang boses ni Tyr ay biglang tumawag ng mahina, huwag. Hayaan mo sila. Pagsakay sa kanyang sasakyan, kinuha ni Tyr ang kanyang telepono at tinawagan si Noah. Kailangang may mag-asikaso sa kaguluhang ito at ang isang bagay na tulad nito ay natural na gawain ni Noah. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Noah sa border marker na may dalang 12 sasakyan. Nang makita niya ang kalunos lunos na tagpo sa harapan niya, naramdaman niya rin ang pag-iinit ng kanyang anit. Nang makita niya ang dugo sa tapyas na bato at kung paano itinusok ang sirang talim dito, huminga si Noah sa malamig na hininga. God's forbidden territory, binasa niya ng malakas. Mayroong higit sa 200 tao, ngunit lahat sila ay natalo bago pa man tumuntong sa Con City. Kuya Tyr, paano mo ito nagawa? Nakaramdam ng matinding takot si Noah. Kahapon nang ibigay sa kanya ni Leon ang alok na iyon, saglit, ang pinakamalalim na bahagi ng puso ni Noah ay gustong sumalungat kay Tyr at tanggapin ang alok ni Leon. Kung tutusin, para sa isang hamak na boss ng mafia na tulad niya, masyadong nakakatukso ang suporta ng pamilya Fisher. Ngunit nagpapasalamat si Noah na siya ay nagtiyaga sa kanyang mga paniniwala. Hindi niya pinagtaksilan si Tyr. Kung hindi, siya ay napunta sa isang mas masahol na estado kaysa sa mga taong ito mula sa Prime City. Marami sa mga tao sa lupa ay may kamalayan pa rin. Hindi sila patay, baldado lang.
Nang pumunta sa kanila ang mga nasasakupan ni Noah, bawat isa sa kanila ay nagpakita ng matinding takot. Nagsimula silang sumigaw ng malakas na parang mga nasisiraan ng loob na para bang na-trauma sa mga miyembro ng Wolf's Den kanina. Nang makita ito, si Noah at ang kanyang mga tauhan ay nakaramdam ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Sa Fisher Manor ng Prime City, nagpuyat si Gary Fisher buong gabi. Mula nang umalis si Ryan at ang grupo hanggang ngayon, naghihintay si Gary sa entrance ng mansion, nakatingin sa malayo. Katulad ng dati, hindi siya mapakali. Masyado akong nag-iisip. Masyado akong nag-iisip. Kasama si Aaron doon, siguradong magiging okay si Ryan at ang iba pa. This time, mapapatay na nila ang Dear Summers na iyon at maalis ang underground world ng Con City. Magtatagumpay. Walang sino man ang makakasakit sa aking pamilyang Fisher. Isa lamang ang wakas para sa mga gumagawa ng kamatayan. Para siyang nawalan ng malay, buong gabing nagbubulungan si Gary sa sarili. Ang mga katulong sa bahay ay hindi nang ahas magtanong sa kanya ng anuman. Kanina pa, isang katulong ang lumapit sa kanya para tingnan siya na may balak na aliwin siya. Nako, ang katulong na ito ay natapakan ni Gary at ngayon ay nakarete sa ospital, walang malay. Gabi na, sa wakas ay makikita ang kotse ni Ryan na nanginginig na pabalik sa mansyon ng pamilya Fisher. Padubog siyang lumabas ng sasakyan at pumasok sa loob ng bahay. Kumikislap ang mga mata ni Gary habang nagmamadaling lumapit kay Ryan. Ryan, bumalik ka na. Nasaan ang tito Aaron mo? Gayunpaman, tila hindi napansin ni Ryan si Gary at nagsimulang sumigaw upang mabilis na isara ang mga gate pagkatapos niyang makapasok. Anong nangyari sa iyo? Nang makita kung paanong ang kanyang anak ay mukhang natakot sa kanyang talino, si Gary ay sumimangot ng husto. Isara mo ang gate. Di ba kayo nag-iisip? Sabi ko isara mo na ang gate, sigaw ni Ryan sa mga katulong sa paligid niya hanggang sa may biglang natauhan at nagmamadaling isinara ang gate ng mansyon. Tinampal ni Gary si Ryan sa mukha. Just what is going on? Nawala sa isip mo. Ang sampal na iyon ay nakatulong kay Ryan na makabawi. Isang ekspresyon na puno ng matinding takot ang lumitaw sa kanyang mukha. Pare, tapos na. Tapos na ang lahat. Patay na si Uncle Aaron. Hindi man lang nasimot ng kanyang talam ang mga sulok ng kamisete ni Dear Summers. Nabura na ang lahat ng hitmen ng pamilya Fisher at ang daang mahigit na elite na nakalap ko mula sa underground world ng Prime City. Tapos na tayo para sa isang demonyong si Dear Summers at mayroon siyang grupo ng mga halimaw sa ilalim niya. Tulad ng ipinaliwanag ni Ryan, nagsimulang gumuho ang kanyang kaisipan. Isang buzzing sound ang sumabog sa isip ni Gary. Hindi niya matanggap ang katotohanan ito. Pati si Aaron ay namatay. Paano naging posible iyon? Imposible. This is impossible. Ryan Fisher, nagsisinungaling ka sa akin, di ba? Nagbibiro ka, no? Pakiramdam ni Ryan ay napahigi siya na parang tumpok ng putik habang siya ay napaungol sa kawalan ng pag-asa, ama, ate. Anong klaseng demonyo ang pinukaw ni Sister? Bakit nga ba tayo nawala ng malay at ipinadala ang ating buong puwersa sa Con City? Ang lugar na iyon ay ipinagbabawal na teritoryo ng Diyos. Kabanata 177. Nagsimula ang malaking proyekto. Ipinagbabawal na teritoryo ng Diyos. Ang mga kilalang tao ng Prime City ay palaging minamalas ang mga dignitaryo ng mga mababang lungsod. Sila ay palaging mayabang at itinuturing ang kanilang sarili bilang isang banal na pag-iral. Ngunit ngayon, ang Con City ng Riverdale ay itinuring na forbidden territory ng Diyos. Noong nakaraan, ang mga taong tulad ni Gary at Ryan ay tatawa-tawa ng marinig ito. Ngunit ngayon, ang tatlong salitang ito ay parang isang sumpa na patuloy na tumatatak sa kanilang isipan. Paf! Si Gary ay tumalsik ng dugo sa pangalawang pagkakataon. Nagdilim ang kanyang paningin at muli siyang nahimatay. Sa pagkakataong ito, 3 buong araw siyang nasa labas. Kahit ang mga doktor sa bahay ay hindi siya natulungan. Kaya naman, nang sa wakas ay nagkamalay siya pagkaraan ng 3 araw, nakahiga siya sa isang hospital bed. Pare gising ka na pala, sabi ni Ryan. Pagkaraang huminahon, nanatili siya sa tabi ng higa ng kanyang ama sa buong oras. Ryan, nasaan ang iyong ate at pangalawang kapatid? Tanong ni Gary. Ang mga salitang iyon ay lubos na naguguluhan kay Ryan. Taglit na hindi niya alam ang isasagot. Pare, di ba sina ate at pangalawang kuya? Hihihi. Hihihi. Ang kakaibang tawa ni Gary ay nagpakiliti sa anit ni Ryan. Hindi pa ito ang katapusan ng pamilya Fisher natin.
Hanggat nagtagumpay ang napakalaking proyektong iyon, mababawi natin ang lahat ng nawala sa atin. Maya-maya lang ay biglang pumasok sa kwarto ang assistant ni Gary na kinakabahan. Third Young Master. Oh, Old Master, gising ka na pala. Una nang hinahanap ng katulong si Ryan, ngunit nang makitang may malay si Gary, mabilis niyang pinuntahan ang nakatatandang lalaki. Napakunot ng noo si Ryan na parang naiirita habang nagtatanong, ano yon? Tutol siya sa sino mang gumagambala sa kanyang ama ngayon. Third Young Master, Old Master, the head of the Griffin family, Shane Griffin, called to invite Old Master for a meeting at Bamboo Villa. Siya at ang ulo ng pamilya Layton na si Xavier Layton ay naghihintay doon ngayon. Ano? Nang marinig ito, umupo si Gary sa kama. Ryan, kunin mo na yung kotse. Pupunta ako sa Bamboo Villa. Pero medyo nag-alinlangan si Ryan. Ama, ang iyong kalusugan ay higit na mahalaga ngayon. Sabi ko, kunin mo ang kotse, bulalas ni Gary bago pa simpleng bumangon sa kama. Pinunit ang kanyang IV drip at oxygen mask, inutusan ni Gary ang kanyang assistant na dalhan siya ng pampalit na damit. Ang ibig sabihin ng three-way meeting ay malapit nang magsimula ang malaking proyekto. Kung magtagumpay ang proyektong iyon, muling babangon ang pamilya nating Fisher. Pagdating ng panahong iyon, I'll make their summers at ang kanyang mga tauhan na magbayad ng kanilang buhay. Gayunpaman, mukhang pessimistic si Ryan habang sinasabi niya, pare, wala nang kapangyarihan ang pamilya natin sa Fisher. Kahit magsimula ang proyekto, natatakot ako. Don't be. I'm good friends with Shane and Xavier. Kahit na walang kapangyarihan ang pamilya natin sa Fisher ngayon, dapat handa pa rin silang magbigay ng kamay sa atin. Ano ang iyong kinatatayuan? Sabi ko, kunin mo na ang sasakyan. Oo, ama. Pagkatapos magpalit ng damit, sumakay si Gary sa sasakyan na inihanda ni Ryan para sa kanya at mabilis na tumakbo palayo sa Bamboo Villa. Ang Bamboo Villa ay isang ari-arian na pag-aari ng isa sa mga prestihiyosong farnales ng Prime City, ang pamilyang Griffin. Ito ay sikat sa South River Town ng Prime City. Sa ngayon, dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakaupo sa tapat ng isa't isa habang umiinom sila ng tsaa sa loob ng isa sa mga magagandang pavilion ng Bamboo Villa. Ang isa ay si Shane Griffin ng pamilya Griffin, habang ang isa ay si Xavier Layton ng pamilya Layton. Katulad ng pamilyang Fisher, parehong prestihiyoso ang mga pamilyang Griffin at Layton sa Prime City. Ang kanilang katayuan ay nasa ibaba lamang ng pinakamalaking tribo sa lungsod, ang pamilyang York. Ang dalawang lalaking ito ay kahangahangang mga individual mismo. Dahil ang tatlong pamilyang ito ay regular na nakikipagnegosyo sa isa't isa, ang mga ulo ng mga pamilya ay malapit sa isa't isa at maaaring ituring na matandang magkakaibigan. May isang mesang bato sa pavilion, at sa mesang ito ay isang malaking cake. Sa ibabaw ng cake ay maraming maliliit na tatsulok na watawat na ginagawang parang board ang dessert na ginamit para sa pagpaplano ng mga estratehiya sa digmaan noong sinaunang panahon. Sina Shane at Xavier ay nakatutok sa cake na ito. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip nila. Habang nagmamadaling pumunta si Gary sa pavilion, sinalubong agad siya nina Shane at Xavier, Kuya Fisher, sa wakas nandito ka na. Isang mahinang ngiti ang lumitaw sa masungit na ekspresyon ni Gary habang sumasaludo, I'm sorry to have made my brothers wait. Pagkaupo, napansin agad ni Gary ang cake. Nang makita niya ang mga flag na pinalamutian ng makapal, sa wakas ay gumaan ang pakiramdam niya. Ang cake na ito ay isang mapa ng Prime City na may markang hiwalay na mga teritoryo. Mahigit isang taon na ang nakalipas, magkasama silang gumawa ng plano at naghihintay ng pagkakataong maglunsad ng pag-atake sa pagtatangkang sakupin ang lungsod. Ito ang malaking proyekto na pinag-uusapan ni Gary sa buong panahon na ito. Ang kabisera ng probinsya ng Riverdale, ang Prime City, ay kilala rin bilang South River Town o South River City. 10 taon na ang nakalilipas, ang South River Town ay nasa isang estado ng kaguluhan. Ang malalaking pamilya ay patuloy na nag-aaway sa isa't isa na naging sanhi ng pagkalugmok sa lugar. Pagkatapos nito, lumitaw ang isang kilalang tao na nagngangalang Carson York. Umuusbong bilang isang bagong puwersa, gumugol siya ng 2 taon na pinamunuan ang pamilya York upang sakupin ang iba pang mga pamilya sa Prime City na sinakop ang Summit. Pagkatapos ay muling inilaan ni Carson ang mga mapagkukunan ng iba't ibang mga industriya upang ang lahat ng mga pamilya ay umunlad ng pantay. Pagkatapos noon, naging pinakamalaking tribo ng Prime City ang pamilya York.
Sila ay iginagalang ng ibang mga pamilya at si Carson York mismo ay kinoronahan bilang South River King. Ang lahat ng magagandang pamilya sa Prime City ay patuloy na umunlad sa loob ng 8 taon pagkatapos ng insidenteng ito. Gayunpaman, mahigit 1 taon na ang nakalipas, ang asawa ni Carson, si Heather Quelch, na dumaan sa hirap at ginhawa kasama niya, ay biglang nagkasakit. Mula noon, inilipat ni Carson ang buong atensyon sa pagpapagaling sa kanya. Kasabay nito, nagsimula ang kanyang mga natitirang subordinate na maghanap sa mundo para sa mga doktor ng himala at nagsimulang baliwalain ang sitwasyon sa Prime City. Kaya naman, ginamit ng mga pamilyang Fisher, Griffin, at Layton ang pagkakataong ito upang simulan ang pagpapalaki ng kanilang mga puwersa ng palihim na nag-iipon ng lakas. Kapag namatay si Heather Quelch, ang South River King ay magiging ganap na masisiraan na naging isang walang kwentang tao na natupok ng kalungkutan. Kapag nangyari iyon, magsasama-sama ang 3 pamilya upang lipulin ang pamilya York sa isang matinding dagok, kontrolin ang Prime City, at hatiin ang mga mapagkukunan ng lungsod sa kanilang mga sarili. Mula sa kamakailang mga balita, tila lumalala ang kondisyon ni Heather at walang doktor ang makakatulong. Kaya naman, sa pananaw ni Gary at ng iba pa, malapit na ang araw ng pagkilos. Habang nakatingin sa cake na nasa mesa, excited na si Gary. Nang makita kung paano nakatitig si Gary sa cake, nagsalita si Shane, "Kuya Fisher, medyo masama ang pakiramdam mo." Umaway si Gary, "Menor de edad na aksidente ang nangyari sa bahay, kaya medyo naapektuhan ang isip ko, pero ayos lang ako." Sa kabilang banda, ipinikit ni Xavier ang kanyang mga mata at makahulugang sinabi, "Kuya Fisher, narinig ko na sina Charlotte at Leon ay napatay. Gayun din, ang 3 pinakamahalagang mandirigma ng iyong pamilya Fisher at lahat ng iyong mga elite sa Prime City ay nalipol sa Con City. Kuya Fisher, napakalaki ba ng puso mo?" Kabanata 178. Stillborn. Nang sabihin ito ni Xavier, naglabas siya ng isang misteryosong hangin. Sa 3 pamilya, ang pamilya Layton ay itinuturing na pinakamahina. Kaya naman, sa nakaraan, hindi kailanman nang ahas si Xavier na kausapin si Gary sa ganoong tono. Agad namang naging pangit ang ekspresyon ni Gary. Sa kabila ng kung paano sinubukan ng pamilyang Fisher na itago ang balitang ito, hindi maiiwasang mahayag ang katotohanan. Nitong mga nakaraang araw, habang walang malay si Gary, kumalat sa buong lungsod ang balita tungkol sa malaking kasawian ng pamilya Fisher. Pag-usapan ng paghawak sa isang masakit na lugar. Kung noon pa ay siniko na ni Gary si Xavier. Ngunit ngayon, sa kawalan ng kumpiyansa, napigilan na lamang niya ang kanyang galit at tumingin kay Shane at Xavier. "Kuya Layton, Kuya Griffin, ayaw kong ilabas ang mga usapin ng pamilya ko. Gayunpaman, dahil magkaalyado ang mga pamilya natin, tutulungan ninyong dalawa ang pamilya ko na malampasan ang mahihirap na oras na ito, di ba?" Umiti ng malawak sina Shane at Xavier. Patuloy ni Gary, "Kapag nagtagumpay ang ating proyekto, babayaran ko ang Dear Summers na iyon sa kanyang buhay. Sa panahong ito, nahuli ako sa insidente ng Dear Summers, kaya hindi ko masyadong pinapansin si Carson York. Ngayong nagmadali ka na sa akin, ibig bang sabihin ay patay na ang asawa ni Carson na si Heather?" Dahil dito, hindi napigilan ni Gary na matuwa, "Hahaha, ang proyektong pinaplano ng 3 pamilya natin sa loob ng mahigit 1 taon ay maaaring ilunsad na." Nanatiling tahimik sina Shane at Xavier, hindi sumasagot. Sa halip, tinitigan nila si Gary na may kakaibang tingin sa kanilang mga mata. "Mga kapatid ko, bakit wala kayong sinasabi?" tanong ni Gary. Maya-maya pa, dahan-dahang nagsimula si Shane. "Kuya Fisher, ang iyong pamilya Fisher ay ganap na walang kapangyarihan ngayon, at gayon pa man, iniisip mo pa rin na makipagtulungan sa aming mga pamilyang Griffin at Layton." Natigilan si Gary. "Kuya Griffin, ano ang ibig mong sabihin dito?" Nagsimulang tumawa ng malakas si Shane, at sa tabi niya, tumawa rin si Xavier. "Kuya Fisher, nagbibiro lang ako. Huwag mong seryosohin. Tama ka talaga. Our families belong to one alliance, we're the Holy Trinity, right?" Nakahinga ng maluwag si Gary at ngumiti din. "Pero, syempre, matagal na tayong magkakapatid na 3 kaya natural lang sa amin na sama-samang magtamasa ng mga pagpapala at magtiis ng mga kasawian. So, tungkol sa project na iyon." Gayunpaman, sinubukan ni Shane na ibahin muli ang usapan at nagtanong, "Dahil patuloy na sinasabi ni Kuya Fisher na tayo ay magkapatid, kung ang ating pamilya ay magkaproblema, magagawa mo ba?" Gulo.
Ano kayang problema ng dalawang pamilyang ito? Pagtataka ni Gary. Nararamdaman niya na may kakaibang nangyayari. Tinusubukan ba ng mga taong ito na paalisan ang kanyang pamilyang Fisher ngayong nalaman nilang nasa masamang kalagayan ang kanyang pamilya? Agad namang sumagot si Gary, gaya nga ng sinabi ko, magkapatid tayo. Kung kayo ang may problema, my Fisher family would give our all without hesitation. Talaga, isang kislap ang kumislap sa mga mata ni Shane at Xavier. Kailan ba ako, Gary Fisher, nagsinungaling sa iyo? Haha, kung gayon hayaan mong magpasalamat kaming dalawa ng maaga, Kuya Fisher. Salamat. Medyo natarante si Gary. Ngunit sa lalong madaling panahon, tila naunawaan niya na ang dahilan sa likod ng kanilang kakaibang pag-uugali ay upang makakuha sila ng mas malaking bahagi sa panahon ng paghahati ng mapagkukunan. Ngayong sinapit ng kasawian ang pamilya Fisher at nawala na sila ng impluensya, alam na alam ni Gary ang kanyang posisyon. Kung magtagumpay ang proyektong ito, natural na actress ang aking pamilyang Fisher. Pagdating ng panahon, ang iyong mga pamilya ay maaaring magkaroon ng 40% bawat isa, habang ang aking pamilya ay tumatagal ng 20%. Paano yan? Bagamat wala na kaming lakas tao, ang aking pamilya ay maaaring mag-alok ng pera at maaari rin nating pangalagaan ang iba't ibang mga koneksyon. Napakalungkot na panoorin ang isang dating taong may kapangyarihan na nahulog mula sa kanilang pedestal. Dati ang pinakamaimpluwensyang sa kanilang tatlo, si Gary ngayon ay kusang loob na gumaganap ng maliit na karakter. Pagkasabi ng lahat ng iyon ay tumingin si Gary kay Shane at Xavier na may matinding pananabik. Mga kapatid, ano sa tingin nyo? Gayunpaman, patuloy na umiiling sina Shane at Xavier. Ang sumunod na sinabi ni Shane ay nagpasabog sa isip ni Gary sa isang buzzing sound. Kuya Fisher, may isang bagay na maaaring hindi mo alam, ngunit ang proyekto na ginugol ng ating tatlong pamilya sa loob ng isang taon na pagpaplano ay nabigo bago ito mailunsad. Buzz. Umiinit ang ulo ni Gary habang nakatitig sa kanila na may gulat at hindi makapaniwalang ekspresyon. Kuya, hindi nakakatawa ang biro na ito. Umisi si Xavier at sinabing, sino ang nagdibiro? Kumaling na ang sakit ni Heather Quelch. Ilang araw na lang, babalik na sa lungsod ang South River King na si Carson kasama ang kanyang asawa. Nakabalik na ang mga maimpluwensyang subordinate niya na pinakamalakas na manlalaban ng ating punong lungsod sa sandaling bumalik siya, ang lungsod ay bumalik sa normal. Biglang nawala ng lakas si Gary. Nakaramdam pa siya ng kaba sa kinauupuan at muntik na siyang mahulog sa lupa. Ang kanyang pamilya ngayon ay dumaranas ng malaking pagkawala, kasama ang buhay ng kanyang anak na lalaki at anak na babae na kinuha ng mga kamay ni Pierre Sommer. Siya ay lubhang nangangailangan ng proyektong ito upang matulungan ang kanyang pamilya na makabangon, upang muli nilang masalaki ang Con City at makapaghiganti. Ngunit ngayon, nabigo ang proyekto bago pa man ito nagsimula. Gaano man kalakas ang pag-iisip ni Gary, hindi niya matanggap ang katotohanan ito. Imposible. This is impossible. You must be lying to me. That Heather Quelch has final stage liver cancer, it's an incurable disease. How could she be healed? Umuso si Xavier. Desisyon mo kung maniniwala ka o hindi. Hindi matanggap ni Gary ang katotohanan ito pagkatapos ng lahat. Sa ngayon, nakatuon ang buong atensyon niya sa cake na nasa harapan niya. Nagsimula na naman siyang tumawa ng malakas na parang nawala ng malay. Mga kapatid, huwag na kayong maglokohan. Kung gumaling talaga si Heather Quelch, bakit kayo maglalabas ng ganoon kalaking cake? Ahaha, you guys must be joking, right? Habang nagsasalita si Gary, hindi niya namamalayan na nabunot ang isa sa mga maliliit na bandila sa cake. Paano makakatapos ng ganoong kalaking cake ang iyong pamilya? Kaunting bahagi lang ang gusto ng pamilyang Fisher ko, kaya tingnan ko kung ano ang kinakatawa ng watawat na ito. Gayunpaman, nang makita ni Gary ang label sa bandila, ang kanyang buong pagkatao ay tila nahulog sa isang sinaunang hukay ng yelo. Ito, Atrium Building. Nakaramdam ng takot si Gary at mabilis na naglabas ng isa pang bandila mula sa cake. Richmond Business Hotels. Naramdamang sumabog ang kanyang ulo, patuloy na naglalabas ng mga bandila si Gary. Hamley Aquatics, proyekto ng pakikipagtulungan ng Tacoma City, Skyscraper Amusement Park. Tinitigan ni Gary ang mga label sa maliliit na flag na ito sa pagkalito bago hinampas ang isang kamay sa cake. Anong ibig sabihin nitong dalawa? Bakit nakasulat ang mga ari-arian ng pamilya kong Fisher sa mga label ng lahat ng mga watawat na ito? Kabanata 199.
Getting a baby brother. Sa isang iglap, ang kapaligiran sa pavilion ay naging kakaiba. Nagkatinginan sina Shane at Xavier. Tapos, sabay silang napalingon kay Gary at tumawa ng malakas. Nakaramdam si Gary ng lamig sa kanyang puso. Kuya Fisher, hindi mo man lang sinabi na alyansa tayo. Magkapatid tayo. Na kung magkaproblema ang pamilya namin ni Layton at Griffin, siguradong ibibigay mo ang lahat para matulungan kami. Ikaw na mismo ang nagsabi. Ngayon, ang South River King ay babalik. At ang aming mga plano ng paghihimagsik ay nabigo bago pa man magsimula ang mga ito. Gayunpaman, sa loob ng mahigit 1 taon, nag-invest kami ng maraming lakas tao at pananalapi sa proyektong ito, kaya hindi mapupunta ang mga pagsisikap ng aming mga pamilya at sayang, tama. Kaya, Kuya Fisher, gumawa ka ng mabuti at tulungan mo kami para sa kapakanan ng aming pamilya. Sa mahabang panahon na naghahanda, kung wala kaming makukuhang kapalit, mahirap para sa iyo para ipaliwanag natin sa ating mga pamilya, hindi ba't napakabuti ni Kuya Fisher? Nanghina ang katawan ni Gary at bumagsak siya pabalik sa bench. Sa nakakatakot na maputlang mukha, nanginginig ang kanyang katawan habang tinuturo sina Shane at Xavier. Skimang, you're worse than animals. Sino kayo? How dare you think of attack my family and take my assets? Dream on. Ha. Lalong tumawa sina Shane at Xavier. Ngayong natanggal na ang kanilang mga maskara, tumigil na sila sa pagiging magalang kay Gary. Gary Fisher, this is not your decision to make. Wala nang natitira sa pamilya mo para mag-asikaso ng ganoon kalaking kapalaran. Kaya, imbes na bugbugin, bakit hindi mo ibigay sa sarili mo? Mail iligtas ang aming mga pamilya sa abala na kunin ito mula sa iyo sa mahirap na paraan na makakasira din sa kapayapaan, hindi ka ba papayag? Kayo, Paf. Si Gary ay tumalsik ng isang subo ng dugo, nag-spray nito sa cake na natatakpan ng maliliit na bandila. Nagdilim ang paningin niya at nahimite siya sa ikatlong pagkakataon. Sina Shane at Xavier ay hindi nagligtas sa kanya ng isang sulyap, pasimpleng nakatingin sa dagwang cake sa kanilang harapan habang sila ay humahagulgol sa tawa. Oo naman, walang ganoong bagay bilang walang hanggang pagkakaibigan sa mundong ito. Ang tanging bagay na palaging tiyak ay tubo. At kung minsan, ang tinatawag na mga kapatid na ito ay mas nakakatakot kaysa sa mga kaaway. Matapos alagaan ang maligalig na pamilyang Fisher, tila nagkaroon na naman ng maraming libreng oras si Tyr. Sa loob ng mahigit 1 linggo, araw-araw niyang ginugugol ang pakikipaglaro kay Blair para mabayaran ang mga pagsisisi at obligasyon na naramdaman niya noon. Samantalang si Winifred naman ay lalong naging abala. Handa na ang disenyo ng logo ng tatak ng Autumn Field. Susunod, nagplano silang opisyal na irehistro ang eksklusibong pangalan ng tatak ng Autumn Field. Kaya naman, ang mga bagay ay lubos na abala para kay Winifred sa panahong ito. Habang sinasamahan ni Tyr si Blair, hindi niya nakakalimutang pasayahin ang kanyang biyenan. Lalo siyang bumili ng mamahaling cellphone para sa kanya, at tuwing may oras siya, tuturuan niya ito kung paano mag-surf sa net, manood ng mga video, at makasabay sa bilis ng panahon ng 5G. Nang gabing iyon, habang naghahapunan ang pamilya, mamantong hininga si Helen sa kanyang telepono. Say, paano ba mabangkarota ang ganitong prestihiyosong pamilya ng ganon-ganon lang? Winifred, bakit sa tingin mo nangyayari ito? Ganon na lang ba kadaling malugi ang mga kumpanya? Nakatitig ang pamilya kay Helen, nalilito. Hindi nila alam kung bakit niya ito nasabi bigla. Sagot ni Winifred, Nay, bakit bigla mo na lang nasabi ito? Natural na delikado ang magkaroon ng kumpanya dahil napakaraming bagay ang nasasangkot. Kung hindi tayo mag-iingat, gabi tayo ay mahuhulog sa napakalalim na hukay. Huwag mong isipin na ang mga malalaking kumpanyang may-ari ay may kaya sa bilyon-bilyong mga ari-arian. Kung talagang magkakamali sila, maaari silang mawala ang lahat sa isang gabi. No wonder, mamantong hininga si Helen bago ipinakita sa lahat ang balita sa kanyang telepono. Panoorin ang balitang ito. Ang pamilyang Fisher ng Prime City ay isang matagal ng pamilya sa lungsod sa loob ng mahigit 10 taon. Ang isang pamilyang tulad nito ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa 10-10 bilyon na mga ari-arian, hindi ba? Gayunpaman, sa loob lamang ng 1 linggo, bumagsak na sila. Ang kanilang mga ari-arian ay hinati at kinuha ng iba pang malalaking pamilya na naiwan sa kanila na wala. At tingnan mo ang balitang ito, patuloy ni Helen. Ang presidente ng Fisher Group, si Gary Fisher, ay nasa mga lansangan. Siya ay dating isang kilalang tao sa Riverdale Province.
Sa unang bahagi ng taong ito, nakita ko siya sa isang pinansyal na program sa telebisyon. Ngayon, namamalimos na siya sa kalye at medyo nasisiraan na. Siya ay patuloy na tumatawag, "Tag-araw, tag-araw." Sa tingin mo, bakit lagi siyang sumisigaw ng summer? Sa tingin ba niya ay masyadong mainit ang panahon ng tag-araw? Walang katapusang pagchichismisan si Helen. Gayunpaman, sumulyap si Winifred kay Tyr nang may pagdududa. Bagamat hindi niya naiintindihan ang ilang bagay, hindi siya walang alam at nahulaan niya ang ilan sa mga nangyayari. Tyr flashed her a warm smile and teased, "Why are you looking at me? Are you entranced by my charming good looks?" Halos mailuwa na ni Winifred ang kanin. She retorted, "With the likes of you. And what good looks? How shameless." Tinaman sila ng tingin ni Helen. "You're both so cheesy. Iwanan mo na ang paglalandian sa kwarto." Namula agad si Winifred. Dahil sa kahihiyan, ibinaon niya ang sarili sa kanyang mangkok sa pag-aakalang lalong nagiging bastos ang kanyang ina. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa si Tyr. Maliwanag, ang oras na ginugol niya sa pagpapasaya sa kanyang biyenan ay hindi nasayang. Nagsisimula na siyang kumampi sa kanya. Ang sumunod na pangungusap mula kay Helen ay mas ikinagulat ni Tyr, "Sabi ko, kayong dalawa. Dahil mag-asawa na kayo, kailan niyo ako bibigyan ng apo?" Parehong natigilan sina Tyr at Winifred. Nainas agad si Blair at nagbuntong hininga, "Lola, apo mo ba ako?" Helen answered out of reflex, "You don't count. You're a granddaughter. Anong masama sa pagiging apo?" "Lola, ayaw mo ba ng apo?" Bahagyang nagalit si Blair. "Ang ibig sabihin ng lola ay bigyan ka ng papa at mama mo ng baby brother." "Ayaw mo ba ng baby brother, Blair?" sabi ni Helen. Nanlaki ang hindi kapani-pani walang magagandang mata ni Blair. Nakatitig kay Tyr at Winifred, seryosong sabi nito, "Papa, Mama, bibigyan mo ba talaga ako ng baby brother? Kay Papa ba o kay Mama manggagaling ang baby?" "Galing ako kay Mama, gayon din kay Papa." "Papa, may baby brother ba sa tiyan mo ngayon?" Pawis na pawis si Tyr. Mabilis niyang iniba ang usapan, "Dad, Mom, matagal nang nabili iyong mansion sa Lunar Mountain. Naisip niyo na ba kung kailan niyo gustong lumipat?" Gusto rin ni Helen na ibahin ang usapan kaya mabilis niyang sinagot, "Kakausapin lang namin kayo ng tatay mo tungkol dito. We've checked the dates. How does next weekend sound to you?" Umiti si Tyr at nagkibit balikat. "Of course we're okay with it. That house was bought for you guys, so you can make the decision." Kabanata 200. Isang mapanghimagsik na pamilya. Sa susunod na katapusan ng linggo, lumipat si Tyr at ang kanyang pamilya sa mansyon sa kalagitnaan ng Lunar Mountain. Kinaumagahan, pinabili ni Helen Cole si Jacob Zia ng maraming sangkap sa supermarket. Natural lang na imbitahan ang panig ng pamilya ni Helen para sa kanilang housewarming. Naghuhugas ng mga sangkap si Helen nang pumasok si Tyr, gustong tumulong. "Tyr, darating ang lolo at tiya mo sa Con City. Magmaneho at tanggapin sila mamaya," sabi ni Helen. Bahagyang natarante si Tyr at nagtanong, "Nay, kagabi, hindi mo ba sinabi na gusto mo silang personal na tanggapin?" "Just go when I told you ta. Anong meron sa ngayon?" Sagot ni Helen habang tinatad ng husto ang isang bukol ng karne ng baboy sa chopping board. Naguguluhan, gustong magtanong pa ni Tyr, ngunit hinaila siya ni Winifred palabas ng kusina. "Tyr, go lang since Mom asked you ta. Don't provoke her right now," sabi niya. Natigilan si Tyr. "What's wrong with her? Buti naman siya kanina bakit bigla siyang nagalit?" Sagot ni Winifred, "Maayos naman, pero kanina lang, tumawag si Lolo na gusto rin daw sumama ng pamilya ni Second Lolo. Kaya ngayon, hindi siya masaya." "Ikalawang Lolo?" tanong ni Tyr. Paliwanag ni Winifred, "Ang aking lolo ay ang ikatlong anak sa kanyang pamilya. Ang aking pangalawang lolo, si Philip Cole, ay ang kanyang pangalawang kapatid na lalaki. Ayaw ba ni nanay sa pangalawang lolo? Hindi lang si second lolo ang ayaw niya, pati ang buong pamilya nila, lalo na si second lola, si Sandra Lewis, at ang anak nila, si Kyle Cole. Nakaka-revolt na sila. 40s na si Kyle Cole, pero bachelor pa rin. Palagi siyang nagpupumilit. Nagsusugal at nanggugulo kahit papaano, ang buong pamilya ay napakagulo nang marinig nila na bumili kami ng isang mansyon, walang kahihiyang nais nilang pumunta, na labis na ikinagalit ni nanay. Umalaklak si Tyr at sinabing, "Kamag-anak tayong lahat kaya hindi na kailangang maging ganito." Umiling si Winifred. "Mahabang kwento.
Kinasusuklaman ni nanay kung paano palaging ibinabalita ng pangalawang lola ang insidente ng sabaw ng kanin mula sa napakaraming taon na ang nakalilipas. 10 taon na ang nakalipas. Paminsan-minsan, dinadala niya ito para samantalahin si lola at talagang nakakagalit. Anong insidente ng rice soup? I'll tell you about it when we have time, napatingin si Winifred sa kanyang relo. Malapit na sa bus station si Lolo at ang iba pa. 7-seater ang sasakyan mo kaya tamang-tama ang pagsundo sa kanilang 6. Pilasan mo na. Kung malate ka, magmumokmok na si second lola at ang pamilya niya. 6 na tao. Nagulat si Tyr. Bakit 6 lang ang tao? May motion sickness si lola kaya hindi siya makakapunta. At kailangang mag-overtime si Tito Brent Cole kaya sina Auntie, Lolo at Tita Holly na lang. Sige. Nagkibit balikat si Tyr, ayokong malaman ang tungkol sa mga walang kwentang bagay ng pamilya Cole. Nagmaneho siya palabas ng mansyon, patungo sa istasyon ng bus ng Con City. Ito ay unang bahagi ng Agosto, at malapit ng maging pinakamainit na panahon ng taon. Kilala ang Con City sa pagiging mainit. Sa tag-araw, ang temperatura ay madaling tumaas ng hanggang 40 degree. Sa pag-aalala na si Lolo at ang iba pa ay maiiwan na naghihintay sa ilalim ng mainit na araw, si Tyr ay nagmamadaling pumunta doon. Pagdating niya sa istasyon at ipinarada ang sasakyan, nakita niya si Lolo at ang grupo na naglalakad palabas ng istasyon. Agad namang pumunta si Tyr sa kanila. Lolo, Tita Holly, Tita. Nang magkita sila, nagkusa si Tyr na batiin si Paul at ang iba pa bago bumaling sa 3 pang tao. Ang pangalawang lolo, si Philip Cole, ay kamukhang kamukha ni Paul, mas matanda lang ng kaunti. Ang pangalawang lola, si Sandra Lewis, ay tila nasa 60. Siya ay nakasuot ng marangal na ang kanyang mga kamay at leeg ay natatakpan ng mga accessories ng jade. Gayunpaman, madaling masabi ni Tyr na ang kanyang mga accessories ay pawang mga peddler goods. Ang lahat sa kanya ay nagkakahalaga ng hindi hihigit sa $1,000. Tanging ang jade bangle sa kanyang pulso ay tila mas nagkakahalaga ng kaunti, kaya dapat na ito ay isang pamana ng pamilya. Ang huli ay si Kyle Cole. Isa siyang lalaki sa edad na 40 na moreno at chubby at may suot na malaking gold chain sa leeg. Sa mainit na araw ng tag-araw na ito, ang gintong kadena ay nag-iwan ng pulang marka mula sa pagkakasikal sa kanyang leeg. Halatang peke rin ang kanyang kadena. Ikalawang lolo, pangalawang lola, Tio, hello, magalang na bati ni Tyr sa 3 pang tao. Gayunpaman, ang kanilang mga ekspresyon ay medyo pangit. Tinataas baba ni Kyle si Tyr bago sinabing may pang-aalipusta, you must be Tyr Summers. Balita ko pulubi ka noon, totoo ba iyon? Ang kanyang unang pangungusap ay parang ganito. Itong si Kyle Cole ay talagang walang galang. Agad na kumunat ang noo ni Paul dahil alam niya ang background ni Tyr. Magsasalita pa lang sana siya para kay Tyr nang magsalita si Sandra, napakainit ng araw at hindi ka man lang nagdala ng ilang bote ng tubig. Wala ka bang courtesy? Bumagsak agad ang impression ni Tyr sa dalawang ito. Hindi katakataka na ang kanyang biyenan ay labis na nagalit sa kanila. May dahilan sa likod nito. Ang mga taong ito ay malinaw na may mga masasamang ugali. Nang makitang si Tyr lang ang dumating, nagpatuloy si Sandra sa pagtatanong, bakit ikaw lang ang nandito? Nasaan sina Helen at Jacob? Bakit hindi sila nandito para tanggapin tayo? Kahit naiinis si Tyr ay ayaw niyang yumuko sa level ng mga matatandang ito. Nanatili siyang nakangiti habang sinasagot, si nanay at ang iba ay nagluluto sa bahay. Nagluluto. Ngayon, hindi lang si Sandra, maging ang ekspresyon ni Philip ay nagdilim. Sa bahay tayo kakain. Tama. May problema ba? Natarante si Tyr. Napangisi si Sandra, mukhang hindi nasisiyahan. Mamaling kay Paul, sinabi niya, sabihin mo, Paul III, ang Helen mo ay nakatira ngayon sa isang mansyon. Bakit ayaw niyang magbayad ng kaunti pang pera para makakain sa isang restaurant? Akala ko ililibre niya tayo sa isang kumain sa isang 5-star hotel. Ngunit sa huli, kakain na lang tayo sa bahay kung alam ko, hinding-hindi ako pumunta sa ganitong paraan para magdusa ng kahabag-habag na ito. Ang pangit ng ekspresyon ni Paul. Ungol niya sa loob. Inimbitahan ba ng aking anak at apo ang iyong pamilya? Sino ang walang kahihiyang nagpumilit na sumama? Ang mga salitang ito ba ay angkop sa bibig ng tao? 10 taon na niyang tinitiis ang pangalawang kuya niya at kung minsan, pakiramdam niya ay umabot na siya sa breaking point.
Mas masarap kumain sa bahay para sa housewarming, sabi ng kanilang tiyahin, mabilis na sinusubukang ayusin ang mga bagay-bagay. Gabi na, pilasan na natin. Nagmamadaling sumang-ayon si Tyr, Sobrang init sa labas. Huwag na tayong tumayo dito at pumasok sa loob ng sasakyan. May aircon kaya mas malamig sa loob. Sabi mo parang hindi pa tayo gumamit ng aircon dati, ngumuso si Kyle, sinulyapan ng masama si Tyr. Pagkatapos ay nagsalita siya na parang nag-uutos sa isang katulong na nagsasabing, ano ka pa rin nakatayo dyan? Ibigay mo sa akin ang susi ng kotse. Napatulala si Tyr. Pasok muna tayo sa kotse. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng nanay ko na nauuhaw siya ngayon? Pilasan mo at kumuha ng ilang bote ng tubig. Tandaan mo, huwag kang bibili ng murang $1 bottled water. Gusto ko ang $2 na mamahaling spring water na may yelo. Hindi na kay Mick si Tyr.